Magandang araw po mga kababayan. Ayan, balik ko po sa pinilang alakbay. Nakita po ninyo, super crispy out and soft inside. Nataga naman giant fried chicken, 3 perasong hita. At meron po tayong isang malaking bowl na gravy. Samahan po ninyo kung bagyang mag-prepare. Napasin ko po yung sa chicken po ni Diwata, talagang malalaki kasi broiler po yun. Broiler chicken. Ang gagawin po natin dito sa manok, para maiwasan po natin yung ilaw ng mga parte sa pagpiprito, hiwa-hiwain po muna natin. Kagat lang po natin para yung pagluluto maayos. Mostly sa joints dito, so yung dugtungan po ng mga buto, yung medyo madugong parte. Kaya diyan po natin medyo ihiwaan ng maayos. Medyo iba-butterfly natin itong hita. Igat-igat din po Gusto ko po kasi sa fried chicken yung talagang sarap to the bones. Yung sagad hanggang buto yung sarap ng dinamdam. Safe kainin. Tandaan po ninyo, pag magluluto po kayo manok, dapat tutong luto. Katulad po ng baboy para maiwasan po ang salmonella. Pag kumain po kayo sa isang kainan, pwede po kayong magsabi ng concern po ninyo. Huwag naman kisisigaw po kayo. As in, manager, parang sobrang entitled kayo. Parang kayo may ari ng establishment. Ganito, boss, tawagin yung kuro. Pwede ba katawag yung manager nyo? May concern lang ako. Siyempre, tatawag ng kuro. Bakit po, sir? Kasi may, dugo itong manok. Alam niyo po ba na kapag may dugo ang manok at kinain, maging source ng salmonella. Yan, ganyan po pag napapfried chicken. Medyo hiwalay na yung buto. Ano ba ginagawa mo? I-boneless mo na kayo. Yan, okay na po yan. Pagkatapos ko pong lapirutin at hiwa-hiwain, nilagyan ko po ng asin para mas malasa. Sa atin naman pong breading, lalagay po tayo ng tansyahan lang po ito kasi sanay na naman, nakasanayan ko na o nasanay na ako o natatandaan ko na. Gulo. Pagpiprito po ng fried chicken na crispy. Meron po tayo dyan na all-purpose flour, mga 1.5 cups. Kung 1/2 po yung inyong all-purpose flour, maglagay po kayo ng 1/2 cup na corn flour. Lalagay po ako ng, kasi 1.5 to, so lalagay ko po yung corn flour, almost 1 cup. Kasi magbibigay po ito ng crispiness, yung texture na pag kinakagat natin talagang crispy-licious. Lagay din po tayo dito ng asin, huwag na po masyadong marami. Pamintang totoo. At nasa inyo na po kung ano yung pampalasa ang gusto nyo ilagay. Actually, asin sa paminta, okay na po yun Mas malalasahan nyo po yung natural na linamnam ng manok. Pero maglalagay po ako ng paprika para sa mas magandang kulay at dagdag linamnam. Meron po itong konting sweetness na ibinibigay po sa manok. Konti lang. At mild chili powder. Pwede din po kayo maglagay ng garlic powder. O, di ba? Depende po sa inyo. Haluin lang po natin itong mabuti. I-mix lang po natin maayos. Bago po natin pagulungin ang manok sa harina, lalagay po ako ng itlog. Kung gusto nyo po mas crispy po yung manok po ninyo, yung puting itlog lang po gamitin po ninyo. Mas crispy po. Kaya lang sayang itlog Excuse me. Diba? Kamasin po natin ng maayos. Apitin po natin maayos yung itlog sa manok para maging sticky. Ayan! Ready na po ang ating breading sa tamanok.
Gawin po natin ay pagulungin na natin ng maayos. Huwag niyo po pagsasabay-sabay, pa isa-isa lang kung maliit po yung inyong mixing bowl. Saka huwag niyo pong ididiin yung harina kasi magiging matigas po. Hayaan niyo lang po na ganyan, parang alalay lang ang paghahalo. Maganda po gamitan po ninyo ng kamay. Gusto ko po kasi magmayaman ngayon. At bago po ninyo iprito, itaktak po muna ninyo. Para yung harina, walang excess. Kasi pag may extra harina at pinrito po ninyo nasunog, hindi po masarap. Mas maganda po i-deep fry po ninyo. Deep fry. Medyo hindi po ako nakakariwa sa buhay. Hindi po masyadong maraming mantika. So, semi-deep fry po ang gagamitin ko. Actually, tinamad po muna sa tindahan. Dapat po medium high heat po yung mantika para hindi po maging malabsa ang inyong fried chicken. Diba? Ayan. Balibalik na rin nyo na po. Huwag nyo po hintayin masyadong mag-golden brown yung both sides. Kailangan alalay lang dahan-dahan para maging crispy golden brown. Medyo tusok-tusukan po ninyo ng konti. Huwag niyo po isasagad po dun sa inyong non-stick. May katangahan ako ngayon, ginamit ko non-stick kaya ingat-ingat din po. Dapat hindi non-stick po gagamitin po ninyo. Huwag niyo po gayahin yung aking kabatugan. Pag luto na po yung manok, iba po yung pangkuha po ninyo. Para hindi mahawa ng hilaw. Na parang, diba? Napakaganda, golden brown. Crispy ang labas. At kagandahan po kasi, nagchichicharon. At kapag humina na po yung kislot ng mantika, ibig sabihin yung pagkulo ng mantika, luto na po yan at medyo magaan na po. Diba? Crispy tignan, golden brown. At hayaan nyo po munang tumulo yung mantika. Kailangan meron po kayong strainer para tumulo po yung mantika ng maayos. Kapag kasi nag-stay yung mantika at lumamig, malabsa po yan. Yan. Ayaw makisama. Basta yun po, patuloy yung mantika. Sa atin naman pong gravy, maglalagay po ako ng liquid butter. Depende po sa inyo kung margarine. Tingnan ko lang po medium mag-steam ng konti. Uminit ng bahagya. Yan, nakikita nyo po. Pag nagyayelo, mainit na po yan. At maglalagay po ako ng all-purpose flour. Kaya na po doon sa ingay. Takip ng kaldero. Okay na po. Okay na yun. Tagin na pa natin. Parang damami. Okay na. Haluin lang po natin hanggang sa matusta, mag-golden brown. Tuloy-tuloy po ang paghalo hanggang sa madurog. O, diba? At maging golden brown. Ayan! Yun! Okay na po yan. Lalagyan ko po ng gatas. Haluin po ninyo mabilis. At lalagyan ko po ng mainit na tubig. O, diba? Isang kaserolang gravy. Kasi marami po na rin ang nilagay natin eh. Para masarap pagkain natin sa ating fried chicken. Dire-diretso lang po halo hanggang sa lumapot. Lagay po tayo ng konting asin, pampalasa. Hindi po masyadong madami. Hindi po masarap sa gravy ang maalat. Lagay tayong totoong paminta. Lagay tayo ng konting asukal para may konting sweetness. At lalagyan ako ng beef cubes. Kung ayaw nyo po ng beef cubes, nasa inyo po yun. Optional naman po. Yun po natin. Hanggang sa lumapot ng inyong desired. Depende sa gusto nyo gano'ng kalapot. Kapag masyadong malapot, dagdag lang kayo ng mainit na tubig.
Ayan, ito na po yung gusto ko sa gravy. Hindi po masyadong malapad, hindi masyadong malapnaw. O, diba? Okay na po sa kanyang lasa. May konting tamis, alat at yung linamnam. Ready na po, kaya na po tayo. Mabuhayan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Pasensya po, nakabonet po ko dahil binuksan ko po yung bintana na medyo mainit dito. Kapag sobrang init sa loob. So yung malamig na yung pumapasok. Para hindi naman magkasakit. Pero maging crispy pa rin ang ating kaking. Magandang isa, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa araw po na to. Kaya na po bahala po sa amin lahat po sana may pinagdadaan, lalo po yung mabibigat ay maibisan po gumaling at mabawasan. Lahat po sana lumaban ng maayos. Lumaban po wag susuko. Kaya na po bahala po sa sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila Jesus. Amin. Ate ba? Dali. Ganda laban natin yung medyo hahawiin ko yung aking sleeves. Meron po tayo itong lemon iced tea. Walang asukal pero may sweetener. Wala pong soup at yung gravy syempre. Ano ba gagawin natin sa gravy? Gagawin natin soup. Pag gumagawa akong gravy, gusto ko talaga masarap. Yung nasasarapan po ako. Diba? At ang ating kanin. Bago tayo maglagay ng gravy sa chicken, pakikita ko sa inyo. Ayan o. Kung gaano kalutong. O, diba? Gaano kalambot. Lutong-luto. Hindi. Paso. Mainit yung gravy. Mainit pa. Siyempre excited ako eh. Napakasarap ng gravy. Winner na winner sa lutong. Napakasarap. Talagang sarap to the bones.
Napakasarap. Laka po, ano? Nakalatin muna natin. Panarap sa crispiness. Talagang isang peraso mabubuntot ka na. Winner na winner. Malambot, lutong, malambot sa loob, lutong-lutong.
Hanggang doon lang kaya nakapangyarihan ko. Sa balulaki. Kahit pala hindi ako nagkaroon. Mga biya, may snack ako. Paano po bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigyan niyo po sa amin, bibigyan na ibigay. Tuwayin bawat isa po mas maging mabuti po sa kapwa dahil yan po ang magiging sandata po ng bawat isa sa pagmamahalan at pagkakaroon po ng peace of mind. Kaya na po bahala po sa amin, sinusunod po namin sa inyo lahat sa kanan ng Jesus. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilang halakbay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, God po lagi magandang araw. Laban na!